Ganda ng tatalakayin natin ngayon dahil naku mainit pong usapin ito mga kababayan ha. Mainit na usapin ito. Ito pong paglaglag ni Secretary Bonoan, dating Secretary, kay Binoy po at Kanoy at kay Bongo mga kababayan. Level 1, 8989. Ayan, good evening Berador Pikwa. Idol watching from Macau. Ayan, shoutout pala sa mga kumari ko, no? Yung mga kumari namin dyan sa Macau. Shoutout sa inyo, ingat palagi. At sa mga kababayan natin Pilipino na naandyan po sa Macau. Especially yung mga nagtatrabaho dyan sa MGM, MGM. Okay? At sa mga casino dyan. Ayan, shoutout sa inyo. Ayan na, Rowena. Oh, Ma'am Rowena, shoutout po, Ma'am Rowena, no? Mega love shoutout po sa inyo, Ma'am Rowena. At level 8989. Ayan. Sa mga bagong subscribers, followers po natin, mega love shoutout sa inyo. Speaking of tumbahan portion, mga kababayan, naku malupit ito. Dahil kilala natin ang mga DDS, no? Kilala po natin ang mga pro Duterte na mga utak kriminal, mga kababayan. Alam natin 'yon. Alam natin 'yon. Kaya nga ang title natin diyan, no? Secretary Bonoan, dating Secretary Bonoan, may posibilidad po ba na matumba o ipatsugi dahil sa kanyang nilantad regarding po sa flood control dito po kay Robin Padilla at kay Bongo. Shoutout muna tayo. Ann Aquino. Shoutout sa iyo. Good evening, Ma'am Ann Aquino. At shoutout po sa Ceresa Force family natin, sa VMB family natin, at sa shoutout po sa inyo. Ayan, nagbabalik muli tayo sa panibagong live streaming at bagong reaksyon. So ayun na nga mga kababayan, wala nang patumpik-tumpik, no? Ang isa pa nating tatalakayin ngayon ay ito pong paghamon, no, ng mga content creator, especially ito pong si Ato, ang class S na pangit kung tawagin. Parang hinahamon po itong ating administrasyon, especially si Pangulong Bongbong Marcos. Alam naman natin mga kababayan, yung mga naghamon, yung mga ng trash talk, no? Yung mga ng trash talk po kay Pangulong Bongbong Marcos na mga content creator ay tumupi po sa 8, no? Wala naman, sabi nga natin, walang masama sa magsalita ka. Pero yung hahamunin mo at pawawalang yain mo ang presidente ng Pilipinas ay konting naman, 'di ba? Konting hinahon at konting tingin sa iyong sarili, 'di ba? Kung ikaw ba ay may kakayanang banggain ang isang administrasyon, 'di ba? Kagaya ni ni bangag na Duterte noon, 'di ba? Meron ba itong mga balls nung panahon ni Digong? Mga kababayan, wala po. Dahil bakit po? Dahil isa po silang DDS. DD shits, mga kababayan sa makatuwid, no? Isa pong mga alagad ng bangagers, ng mga Duterte. Kaya nga po ang kanilang mga kinakanta puro malalaswa at puro two joints, no? Puro two joints. Puro pang marijuana, puro pandroga, lahat po, no? Yan po yung kanilang mga sinusuportahan. Tapos sinusuportahan din nila yung mga online casino ng Pogo. Opo, nagpro-promote po yan sila Ato, no? Ayan, sila Soy Sadaw. Hindi, si Soy Sadaw hindi pala nagpro-promote ng sugal na galing sa Pogo. Ayan, sila Ato, no? Yung class S na pangit na nakikita nyo dyan sa aking thumbnail. Yan po ay mga nagpro-promote ng mga hindi rehistrado na na mga sugal, which is ang Pogo po, no? Sako pa rin ang Pogo Hub. Trulala in Lods, Pikwa, sabi ni Ma'am, tawag dito, Ma'am Rowena. Ayan, sa Rowena. 'Di ba? Okay lang sana mga kababayan kung tayo ay 'di ba? For example, tutuligsain natin yung mga bagay-bagay na hindi maganda. Pero yung tutuligsain mo, yung may ginagawa at gumagawa ng maganda para sa bayan, may mali ka doon. Kailangan mong patunayan yon from the very start, 'di ba? From the very beginning, bago ka mag-content ay kailangan, no? Kailangan mong gawan ng
tamang content, tamang pagpapaliwanag, at tamang ebidensya na nailalatag. Di ba, mga kababayan? I am Batman. Mega love shoutout po sa inyo, I am Batman. Kasi itong unahin na natin tong DDS na si Ato. Ito kasi si DDS na Ato, mga kababayan. Ang daming reklamo kay Pangulong Bongbong Marcos na wala daw napapakulong. O di ba tanga? Ang mga napakulong lang daw ni Pangulong Bongbong Marcos ay yung mga pipitsugin. Oh. Sino ba gusto mo makulong? Ato. Oh, 'yun ang tanong natin. Sino ba ang gusto mo makulong? Ato. Oh. Pagka yung mga DDS na nakukulong, may reklamo ka, sasabihin mo hindi bigatin. Oh, pagkaalyado ni Pangulo na kulong, hindi ka pa rin satisfied. Parang ang sinasabi niya, mga kababayan, ako nakikita ko dito, parang ang sinasabi niya, ipakulong ni Pangulong Bongbong Marcos ang sarili niya. Ganon. Oo, ganun yung mga utak ng didilis Kasi nga nasa utak nila, si Pangulong Bongbong Marcos di umano ang mastermind ng flood control. O, di ba mga tanga? Ganyan po katanga yung bata na yan, si Ato. Oo, palibasa, addictus. Oo, no? Puro pro-promote ng mga two joints, no? Ang alam pong mga content niyan at pangwawalang iya sa mga kababaihan, di ba? Kaya nga maghulos dili ka iho, no? Ito ato, no? Kung mapanood mo to at makarating sa iyo to, no? Baka hindi ka pa naharap at wala pang oras ang Malacanang sa iyo at ang NBI. Nako, mag-ingat-ingat ka sa mga content mo, especially sa paghamon mo kay Pangulong Bongbong Marcos. Dahil marami na naghamon sa administrasyong ito na umiyak. Oo, umiyak dahil idinaan po sa legal na proseso. Baka mamaya ikaw Ato at si Soysa daw, no? Mapansin kayo, mag-iyakan kayo, sasabihin nyo, di naman kayo DDS, nagko-content lang. Kasi ganun usually yung sinasabi ng yung mga DD shit, di ba? Pag nahuhuli sila, hindi po, lang naman po ako kasi malakas po yung revenue. Hindi po kasi malakas yung engagement. Wala namang problema pagkakitaan mo, 'di ba? Pagkakitaan mo, may engagement, no? May mga kaperahan na darating sa iyo, 'di ba? Pero yung babastusin mo si Pangulong Bongbong Marcos, pangulo natin 'yan 'di ba? Tayo ba binastos natin si Digong nung siya yung nakaupo, 'di ba? Hindi po, bagko sinuportahan natin kahit bangag siya. Kahit ayaw natin kay Digong, nung panahon niya, mga kababayan, sinuportahan pa rin po natin. Kaya nga sabi ko nga, nabudol po tayo pare-parehas. Ang dami niyang patutsada kay Pangulong Bongbong Marcos. Tulad nito Ang bobo lang kasi nung kanyang mga content, mga kababayan, no? At ang lakas ng loob niya na bastusin itong ating mahal na Pangulo at especially ang PNP. In other country, they are imprisoned without respect for the president that's his mother. Or you're correct, Red. Everyone confused. Ito po pakita ko sa inyo yung mga content niya. Ayan po yung mga content niya. Ito po yung mga content niya, no? Ayan. Yan po, Yan po siya. Yan. Ngayon, may mga content siya regarding kay Pangulong Bongbong Marcos. Ito Ito po. Pasimple siyang tumitira kay Pangulong Bongbong Marcos. Ito Thank you, madam. Ito. Sinasabing close project. You can see, nakikita nyo naman, there's nothing close about this. And sana naman maunawaan ng tao, no, na some projects are done in phases, which is what happened here. Ayan Nagpapasalamat talaga kami sa national government na nag-commit sila ng tapusin yung tatlong... Ang sasarap ng buhay nila no? Kaya ko din yan Magsasabi lang kung ano-ano habang nakabidyo. Kaya ko din yan. Nagsasabi daw ng, parang ang pinapalabas niya rito, yung interview kay Kong Sandro Marcos, mga kababayan, scripted.
At yung interview kay Secretary Vince Dizon ay scripted. Oy tanga. Bobong inutil na bangag na DDS. Oy ato makinig ka. Yang nag-i-interview kay Kong Sandro Marcos at kay Secretary Vince Dizon, yaan ay mga taga-mainstream media, bobo. Palibasa DDS ka, bobo ka, 'di ba? Basta mga ganitong klase ng mga tao, ayan ganyang klase ng mga itsura, bobo. Kaya daw niya 'yon, yung may camera, magsalita sa harapan ng camera, palibasa raw parang scripted, di ba? Sa laki ng tinikita, ang laki ng kinakamada. Kahit din namin yung ganyan. Sa nag-a-apply, paano maging ganyan? Kung ano-ano lang sasabihin habang naka-video. Di ba? Tapos paldo daw. Ang laki-laki daw, kung magsalita lang daw si Kong Sandro Marcos. Nako, pag ito nakarating kay Kong Sandro Marcos, pinaparatangan niya na pumapaldo si Kong Sandro Marcos dito, Ulitin natin. Press 1 nga kung kailangan nating kay Kong Sandro to, iparating kay Kong Sandro. Nako, may kalalagyan tong bata na to, iiyak kaya to sa harapan ni Kong Sandro. Madiin po yung paratang niya kay Kong Sandro Marcos dito, mga kababayan. Pumapaldo daw, pumapaldo, Paano maging ganyan? Kung ano-ano lang sasabihin habang naka-video. Tapos paldo. Ang ina, sana all. Sana all. Good. At, di ba? Nako, ano yung sinasabi mong pumapaldo? Yung sa mga project ng DPWH ba yung sinasabi mo rito? Ato, nako, yari ka dito. Ato, sinasabi ko sa iyo, may kalalagyan ka kay Peryong at kay Dagul. Oo, kasi matinding akusasyon po ito, Mamaribik Brasos, di ba? Ayan na. Yari ka na. Ato, class S na pangit. Pag ito iparating namin, kami mga Bengador na iparating namin sa kataas-taasan to, at ikaw ay naimbestigahan yung mga content mo, ay naku po, yari ka na. Kasi matinding akusasyon po yung sinasabi niya rito na pumapaldo daw si Kong Sandro Marcos sa mga proyekto. Nagsasalita ka na may camera, tapos pumapaldo ka. Diba? Matindi ito, matinding akusasyon ito. Nagpapasalamat talaga kami sa national government na nag-commit sila ng tapusin yung tatlong ang sasarap ng buhay nila no? Kaya ko din yan Kaya ko din yan. Magsasabi ng kung ano-ano habang naka-video. Kaya ko din yan. Sa laki na ng tinikita, ang laki ng kinakamada. Kaya din namin yung ganyan. Sa nag-a-apply, paano maging ganyan? Laki raw ng kinikita, laki daw ng kinakamada. Naku, panindigan mo yan. Ato, naka-content na to. Ato, Oy, class S na pangit, na bakulaw, na DDS na bangag. Naka-content na ito. At ito ay upload ko sa Facebook bukas. Ay, pa-viral natin to mga kababayan dahil ito ay iaakyat namin sa taas ito. Dahil matinding akusasyon po ito kay Kong Sandro Marcos. Tignan natin kung saan hanggang saan ang tapang ng class S na bangag na ito. Naku, panigurado, magagaya ito sa mga ibang content creator na nag-iiyak, no? Na nag-iiyak dahil sila ay naoblo. Hindi, sabi ko nga, okay lang mag-content, walang problema mag-content. As long as may ebidensya ka. Tama, mali. Kasi kami dito, nagko-content kami, ato. Kami mga analyzer, kaming mga defender, kaming mga nakasuporta sa administrasyon kay Pangulong Bongbong Marcos. Pag kami bumira ng politiko, sisiguraduhin namin meron kaming legal basis. Meron po kaming legal basis. Totoo po yan, meron tayong legal basis, di ba? Meron tayong reaksyon. Kaya, good luck sa'yo. Good luck sa'yo, ato, na class S, na pangit, na DDS, na bangag. O magkikita kayo ni Sandro Marcos sa tamang forum. Kasi matindi yung bigay mo rito Matindi yung bigay mo. Pambangag yung bigayan mo dito. Ngayon, ang tanong, kaya mo bang panindigan yung kabangagan mo? Diba? Yung mga two joints mo. Diba? Baka mamaya hindi mo mapanindigan, magagaganon ka kay Kong Sandro Marcos. Diba? Wag po, small content creator lang po kami, wag nyo po kaming ganituin.
Simpleng manggagatas lang po kami sa social media. Ganyan na ganyan, umiyak yung mga didilis na nagparatang ng kung ano-ano kay Pangulong Bongbong Marcos, kay Kong Sandro at kung kani-kanino pa, di ba? Oh. Nako, may kalalagyan to mga kababayan. Oh. Oh, eto, tulad nito. Tulad nito, Asan pa 'yon? Meron pa rito eh. Maraming content na to, medyo sumasabay na siya sa politika dahil nakikita niya maganda yung engagement. Oh. Eto, real talk ha. Real talk lang. Mas masarap pang makakita ng mga bubulagda na pusher, adik, kaysa makakita ng mga tumit. Oh. Kontrobersyal ang infrastructural projects sa 2027 ng laan ng pamahalaan ng mahigit isang daan. Ito, yung meron dito, yung tinira niya si Pangulong Bongbong Marcos. Kapansin-pansin ang mabilis ng lupa at tubig baha, silang bahagi ng Navotas, Valenzuela, Manila, at G. Araneta Avenue at E. Rodriguez na dati ay palaging lubog sa tubig. Tingin na neto mga nasa gobyerno na to, anong server ba kayo pumasok? Pilipinas 2026 ba yung napasukan nyo? Ha? Parang ibang channel, ibang server ata yung nilalaroan nyo ha? Pati ba yung nangyayari dyan sa nangyayari dito sa amin? Ano Tanga, bobo, mangmang. Pilipinas 2026, double check ba? Sinabi kasi ni Jose Claire sa G. Araneta, Valenzuela at kung saang iba pa na inayos yung flood control project na mabilis humupa yung baha. Ibig sabihin, tanga, dahil class S na bangag ka, class S na bangag ka, yung baha tumataas pero madali ring humupa. Ibig sabihin nun, madaling mawala yung baha. Bobo. Diba? Oh. Kasi palibasa, magko-komento ka, pambobo yung IQ level mo, ato na bangag. Oh. Manang-mana ka sa mga amo mong DDS, kagaya ni Sara Lustay na bangag at yung tatay mong karton na bangag, na inutil na nasa dahik at doon na mamaya. Oh. Yun nilalaban nila. Kasi nung panahon po, ni tatay nilang karton, ni Gong, tahimik po yung mga yan. Oo, tahimik yung mga yan. Alam niyo kung bakit tahimik yan? Kasi maraming mga tropa na mga adik. Hindi nga natin alam kung positive pa to eh, 'di ba? Oh, yung itsura na yan, hindi naman sanang husga tayo, 'di ba? Yung itsura pa lang hupak na eh. 'Di ba? Halatang gumagamit eh. 'Di ba? Ganyan yung mga itsura ng mga hupak na hupak, yung mga bangag na bangag. 'Di ba? Tingnan niyo, mukha hindi natutulog eh. 'Di ba? Ang pangit pa. Basta DDS eh, no? Basta DDS talaga kasi malapit na mag 2028 election. So, syempre yung mga content creator na mga DDS, medyo na yan, magpapasiklab na, magpapapansin na po yan sa mga sa mga banateros, magpapapansin na yan kala Sara Duterte at sa mga ibang politikong DD shit, no? Bakit po? Kasi nga pepera na sila diyan. Kailangan ni Sara ng pag-angat eh. 'Di ba? Kasi nga wala na, iniwan na siya ng mga Davaoenyo, mga kababayan. Mismong baluarte niya sa buong Davao, napakaliit na po. Negative negative 27 po ang huling survey na nakuha ng BP Sara nilang bangag dyan. Malinaw na malinaw yan. Malinaw pa sa sikat ng araw at sa ulo ni Nino Barsaga. Shoutout sa iyo, Kap Nino. I love you so much. See you very soon, no? Shoutout sa ating kaibigang si Kap Nino dyan. Di ba mga kababayan? Yan ang malinaw na malinaw. Tapos, kinukundina pa nila, no, yung mga project na di umano ay pumapaldo daw si Kong Sandro. Yan ang matindi. 'Di ba? Face climbing home. Kaya nga true ba yan, Idol Pikwa? Left na si Sara sa Davao. Opo, level 89. Totoo po yan. Yan po yung last survey nung nakaraang buwan. Negative 27 na po, buong Davao region yon, mga kababayan. Alam naman natin ang Davao region, kasama ang Davao City, alam naman po natin na napakalakas na mga Duterte dyan. Pero, sa kasamaang palad, mga kababayan, ay negative 27 po ang nakuha ni Lustay Buday na bangag.
Oh. 'Di ba? Kasi automatically pag bangag ka, no, at ikaw ay wala sa katinuan, bakit ka nga naman iboboto? Nung panahon na nagbabaha sa Davao, until now, baha, wala kang ginawa. O, sino po ba ang kumikilos, mga kababayan? Ang Pangulong Bongbong Marcos. O, ang LGU po ni Baste, Bangag Duterte, ay nakanganga. Nganga. Literal nanganga, mga kababayan. O, saan kayo nakakita ng administrasyon na nakanganga lang? O. Diba? Yun yung sinasabi natin eh. Kaya itong mga DDS na ito, na bulag sa katotohanan, wala na tayong magagawa dyan. Sabi ko nga sa inyo, pag pinasok nyo ang utak ng mga DDLs, ng mga DDS, mga kababayan, wala pong labasan yan. Kasi nga, yung dead end niyan, nakasarado na, padlock na, mga kababayan. Oo, hindi na yung mga, kung ano yung pumasok na unang pumasok sa utak nila na, andun na yun. Unang pumasok sa utak nila, the best yung tatay nilang karton na bangag. Oh. Di yun na nasa utak nila, the best ang tatay namin bangag. Kahit bangag yan, so suportahan namin yan. Tatay namin karton. Di ba? Oh, yan yung masakit na katotohanan sa ibang Pilipino. Pero onti na lang naman sila. Di hamak na mas marami tayong loyalista, pinklawan, dilawan. Di ba? At ano pa, blue, oh, may asulan pa, oh, Vico Soto at kay Yorme. Oh. Imagine niyo 4 yan, oh. O yung berde, asan na yung berde? Imagine niyo 4, 4 versus 1. Swerte na nga lang yan sa botohan si Sara Duterte kung makaboto, kung may boboto pa ng umabot pa ng ano yan, 10 milyon. Swerte na yan, mga kababayan.